Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese of Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, ikan dinhi sa Immaculada Conception Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental, kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sa ikakawhaag lima nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan, Setyembre 30, 2023. Karong adlaw usab mga igsuon, atong gihandom gisaulog ang kapiyastahan ni San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan. Kini si San Jeronimo mga igsuon na tawo ni siya sa Istridon, sakop sa nasod sa Dalmacia nga karong panahona nasakop na sa Yugoslavia. Atong tuig 342. Nagtuon siya dito sa Roma o dito na pud siya nabunyagan ni Papa Liberius niya atong tuig 360. Nagpuyo siya og higpit kaayo nga kinabuhi. Hangtod nga nahimo siyang pari giordinahan dito sa East, no? Dito siya nagpuyo. Nibalik siya dito sa Roma, no, aron nga mahimong moalagad, no, sa simbahan sa Roma. Dito nahimo siyang sekretaryo ni Papa Damaso I. Kinsa maoy mimando kaniya nga ihubad, no, i-translate ang balaang kasulatan gikan sa original nga Hebreo o Griego ngadto sa Latin, no. Natapos niya kinig trabaho sulod sa usa ka tuig, no. Daghan pa siya mga sinulat labi na mga komentaryo sa balaang kasulatan. Mo nanduna sad tay gitawag og Jerome's Bible Commentary, no, nga iya hasad nga hinimo mga igsuon. Siya ang gidungog, no, og naila sa iyahang panultihon nga nagkanayon. Ignorance of the scriptures is ignorance of Christ, no. Bisang kinsa nga ignorante o wala hibang kaagan sa kasulatan, ignorante usab mahitungod kang Kristo. Sa katapusan sa iyang kinabuhi mga igsuon, mipuyo siya dito sa Bethlehem, no. Munang dunay makaadto dito sa Holy Land, no, para mag-pilgrimage. Usa sa mga talan-aw dito nga dili pwedeng i-miss kining dapit din asa nagpuyo si Jose nga mao gipuy-an dito ni San Jeronimo, no. O gituuhan nato nga mo'y hinungdan ang hinungdan nga dito siya may mipuyo aron nga human sa iyang kasinatian sa Biblia, mas masinati niya ang mga dapit diin ang Biblia nga iyang gisalin gikan sa Hebreo o Griego, mapuy-an gyud niya, no, mao ang maong mga dapit, no. O dito nag-alagad siya sa mga panginahanglan sa simbahan, nagtukod siya og monasteryo, diin dito siya mipuyo hangtod namatay siya tuig 420. No? Mao ni si San Jeronimo mga igsuon. Again, we celebrate today the feast of Saint Jerome, priest and doctor of the church. Siya ang nag-translate sa Bible from the original Hebrew and Greek text ngadto sa Latin, o kanang gitawag natog Latin Vulgate niya. Doon na siya gisulat ng mga komentaris kining Jerome Biblical o Bible Commentary. Niya siya ang gidungog og naila sa panultihon, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Maigsuon ko ni Kristo ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan ni ini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot ni ini, og nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod ni ining butanga." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. This is the first time, I don't know if I'm wrong, no, in the Gospel of Luke, no, pero second time na ni siya, no, sa karong tuiga nga gipanagna ni Jesus ang iyahang pagpasakit o kamatayon sa krus tungod sa mga naglutos, no, o nagdumot kaniya mga Pariseyo, mga kadagkuan sa sinaguga, mga kadagkuan sa mga pari
o mga magtutudlo sa balaod nga nasuko pag-ayo kang Hesus. Well, di nato ikadinay ang maong kamatuoran tungod kay gidumtan man siya nining mga nag-isip kaniya nga tunok sa ilahang ministriya kining mga magtutudlo sa balaod, pariseyo, mga pangulo sa mga pari. Gitagna ni Jesus no ang ihang pagpasakit og iyang gilantad nga lantaran nga gisulti sa iyang mga tinun-an. Tungod kay kung nadungog nato karong adlaw mga igsuon sa ebanghelyo, the disciples and the people who were following Jesus were too amazed no of the awesomeness of God no sa iyang katalagsaon, sa iyang gahom no, sa iyang mga milagro, sa mga pulong nga iyang gisulti, sa mga giayo niya nga mga masakiton ug daghan pa no nga iyang gihimo. They were too amazed of the awesomeness of God. They were too amazed of His miracles, of His kanang preaching, of the healing ministry na iyang gipasinati sa daghang mga tao, labi na sa iyang mga tinun-an. Ug samtang na-amaze sila kaayo nini mga butang mga igsuon, the people who followed Jesus, the disciples, especially the apostles, had the danger of forgetting who the real Messiah is. No? Ipahinumduman sila ni Jesus karon kung kinsa gayod o unsa gayod ang papel sa tinuod nga Mesiyas. Naala sa panghuna-huna sa mga tinun-an mga igsuon nga ang Mesiyas nga gipanagna sa mga propeta ug karon ilang gituuhan nga natuman diha kang Jesus, which is true. Naghuna-huna sila og nagtuo nga kining maong Mesiyas moabot nga susamag hari, si Hari David. They have in mind si Hari David. Susamag hari nga muhatag no sa Israel sa iyahang honor nga nawala tungod sa daghan kaayong mga nagulipo niya. They already had in mind nga si Jesus mahimong susama ni King David, hari nga makigubat ug makigbatok tungod og alang sa haluwasan sa katawhan sa Israel. But then, balikon ako, gipahinumduman sila karon ni Jesus to never lose sight of who and what the true Messiah's mission is. He comes not to be king, not to be a king nga makigubat no? Aron makadaog. Iabot siya dili aron mahimong hari nga muhari no ug mugahom sa tanan. Kung dili gipahinumduman niya sila karon nga miabot siya isip Mesiyas nga muhari dili sa pakigubat, mubuntog dili sa pakigubat kundi pinagi sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa kamatayon sa krus. Gipahinumduman niya sila karon nga siya isip Mesiyas wala mo anhi aron makigubat alang sa kaluwasan sa katawhan kundi ihalad ang iyahang lawas ug dugo didto sa Kalbaryo. Usa ka paagi nga opposing kaayo, sukohi kaayo sa gituuhan sa iya mga tinun-an. And so, well, dili pa nato maklaro dinhi sa ebanghelyo. Some of his disciples would be disappointed. Mubitaw to nga nangawad-an nanguli no na mauli sa ilahang mga ang pipila sa daghan kaayong mga disipulo nga mi sunod kang Hesus. Well, ang pabilin magyud ang 12 nga matinud-anon kaayong nagsunod-sunod sa Ginoo. So what's the thing no karon nga atong pamalandungan gikan niini mga igsuon? I think tagsaon na to para mas masabtan na to pag-ayo. Una, we have to realize that in this life, some people will come for just one purpose. Sa mga Ginoo, yanhi karon dinhi nagpahinumdum nato of His purpose nganon yanhi siya kundi walilain kundi ihalad ang iyang kinabuhi sa krus alang sa atong kaluwasan. Remember this, my dear brothers and sisters. People will also come into our lives for one purpose. Some of them may leave us joyful and happy because of their experience, of our experience with them. But some will come to us
Some we will meet randomly sa atong journey nga muhatag natog, I would not say pain, kundi lessons. They have one purpose, but to shake us. Uyugon ta, aron sulayon ta sa atong tagsa-tagsa ka mga prinsipyo o baruganan sa kinabuhi. Doon ay mga tao nga moabot sa itong kinabuhi nga wala sa dayon. They will leave us. And so, sa ilang pagbiya, they will also leave us in pain, in tears sometimes. Pero remember, kanang mga tawhana, niabot lang sa atong kinabuhi for just one purpose. Some may be to inspire us, but many of them arrive to teach us, to do anta. But we have to let go and trust that God knows what's best for us. We have to let go and allow God to be God in our lives. Tugutan na to nga siya, no, ang mo gahom. After all, kay bawo man siya kung sa atong gikinahanglan. Kay bawo siya kung sa mas maayo ug angay nga atong dawaton. Ikaduha mga igsuon, then he said, unta, mo develop ang sense of trust sa iyang mga tinun-an ngadto niya kang Jesus. Naglibog sila ug dili sila wala sila kasabot sa gipasabot ni Jesus sa ebanghelyo. Tungod kay matud pa sa ebanghelyo gililong man kanila ang mao nga kamatuoran. Sometimes in our lives, my dear brothers and sisters, there are many events sa atong kinabuhi nga usahay makapahingang hagyod kaayo nato. No, aside from God being so awesome nga gitagaan taniyag mga gas sa adlaw-adlaw nga dili na nato maihap, dili na nato usahay makwinta tungod sa kadaghan, but there will be moments as well in our lives nga usahay murag daw libugon ta sa Ginoo, no? Daw murag dili ta mahimutang sa mga butang nga nahitabo, usahay matayog kayo nga ato ang pagtuo. But then those are the moments nga gihagitas Ginoo nga mas musalig ug mulaom niya. Ako bitaw mga igsuon, I have so many doubts, no? Karon sa niya pamangko sa journey sa kining healing process na sa human sa ako ang surgery sa tuhod. Tahan kay nangutanan ako. Pader, makalakaw na ka kay nag-video naman ko kadiha. Maayo na ka pader, naulian na ka diha kay murag sige smiling man kay ka sa imuhang mga videos pamalandong. Naulian na ka pader tungod kay murag naglingkod-ling na murag naka misa naman ko ka. Well, I'm not yet totally healed, no? Pero nagsugod heal ang samad. Pero nganong kinahanglang mo smile ko subo maghilak ko kanhi sa pamalandong nga magmisa ko nga murag luya ka ignaw dito sa altar, no? I have to offer the mass as if sama sa gihingon ako ang akong pinaka the best nga misa, my first and last mass. So I have to give my all despite the weakness nga naa ko karon. Nganong murag scare man pader, no? Because I have to show my kanang sana to my kana ako ang paningkamot, no? Kay alangan magpadaog ko sa akong kaluya. But I have doubts and fears. Mo kano sa ako maulian? Makalakaw ba ko dayon? Hapit na ba ang pilgrimage, and I was one of those who was privileged enough to be gifted by the bishop, no? Nga maka-appeal, no, makauban, no? Salamat ay kayo bishop, no, sa Gaza, no. And I know the bishop is also kanang worried, no, nabalaka po sa pag-ayo, sige sa siyang pangutana makalakaw ka dito sa pilgrimage pohon. I have doubts, no, ng mga kabalaka. Nung sa ni Lord, no, nga panusa murag makaadto ko sa mga lugar o dapit diin akong makita, no, ang mga pagpadayag sa imong inahan sa Santa Maria. O pa ako ganun giampo ganhi sa parokya, no, kay Immaculate Conception man ang patron, no, ang mahal nga Birhen Maria. Sa man ni Ma'am Mary nga imbis excited kay kung makaadto na, no, tungod kay makita nako, no, mga dapit nga mga nagpadayag ka. Labi na gining Fatima, no, kay mo gini usa sa mga kuan kay nako nga devotion, no, ni Our Lady of Fatima, no, sa mahal nga Birhen. I have doubts. Usa man ni nganong gisulay, nganong naabot, di naman hinuon ko kalakaw ani, no, katong miaging semana makalakaw pa man ko adto pag mag-opera, di naman hinuon ko kalakaw, di naman ko katikang sakit naman kay akong tuhod ana. All of this, no, nag-mix sa ako ang pagbati kasing-kasing. But then, despite the many times nga murag gi-shatter ng ako ang kasing-kasing, sa daghan kayo mga kabalaka, mga anxieties, mga worries, mga doubts,
all the more I cling and hold on to Jesus. Wa kikulaing source of inspiration. Every time I go to sleep, before I go, every time I prepare to sleep, no? Kada adlaw, ako raman mag-inusara, kinaram ko din sa kwarto, magagawas-gawas ng ko diha, gamit akong crutches. Usahay, marag ako'y kauban tungod kay nang eskwela, mga kauban sa kumbento. Ako ra girusa, no? Gawas og naimulaag na kung dinhi, no? Nga mga bata, no? Kay mga bata ani man dinhi magtipok na sila, no? Mga bata nga musugi sigduaw na ko dinhi, no? Aron maalingaw-lingaw pud ko nila, no? Wa gyud laing gigunitan ang pag-ampo. Sometimes maglibog na ko, no? Nabalaka, nahadlok. I pray, no? I pray. Wara pud tingali ko mosubrag pag-ampo, no? Wara gyud ko laing gigunitan pag-ampo tungod kay I believe and trust that God has all the answers I need, no? And I believe and trust that He knows what's best for me, no? Despite the many times I doubt, despite the many times I don't understand, samang sa parehas mga tinun-an, wa kasabot, pero ang Ginoo kahibaw ko nga andam kanunay mo pasabot nako in time. Kung kahibaw ko nga bisan karong mga panahon nga dawa pa ko katugkad sa mga plano sa Ginoo para sa akong kinabuhi, giplastar na niyang daan bisan og wa pa ko'y nasabtan. Nanginaot ko mga igsuon nga sa atong kinabuhi pod, sa mga higayon nga daw maglibog ta pag-ayo, no? Nga saon sa ibuhaton sa kinabuhi when we seem to be stuck, no? Diha sa atong mga struggles, murag nausa man ni Lord, dinhi na man lang yun, mura ni kinabuhi, kasakit lang, no? Kalisod lang, problema lang. In those times, my dear brothers and sisters, I urge you to pray and pray and pray. And trust God. Kay bisan kung wa ta kasabot ang Ginoo, gaandam ng daan sa atong destino, bisan kung wa pa ta kaayoy nahibaw-an ug nasabtan sa iyang plano. Mga igsoon ko ni Kristo, ikatulong punto ko malandong karon. I hope we will have also as well the kind of spirit nga naa karon si San Jeronimo. Gawas sa una, ako matong gihisgutan mahitungod ining mga realidad sa mga tawo nga moabot sa atong kinabuhi, for just one purpose. Like the purpose of God, of the Messiah, nga maghalad sa iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Tulad sa mga tao nga moanhi sa atong kinabuhi for just one purpose. Some, they inspire us, but most of the time, they come to us to challenge and teach us a lesson. Okay, ikaduha, sa mga higayon nga nagduha-duha tawag na balakaw, maglibog, di kasabot sa mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. All the more we have to pray and pray and pray and trust Him who knows all the answer and who prepares the best for us, though wala pa tayo nasabtan o nahibawan. Kung katulo, mukat-on ginunta ta sa samang kasing-kasing o kinaiya ni San Jeronimo, ang muila sa Dios. Katong duha, dili ito nato masabtan, katong mudawat sa kamatuuran o mu-let go sa mga tao nga mabusot ng kinabuhi nga dili kinahanglan i-hold on tungod mulabay lang sila. O musalig o pag-ampo kanunay, dili ito mahimong magbalampuson kung wala tani ikatulo kaning lahom mga pag-ila sa Ginoo. How do we know and come to a deeper kanang knowledge o pag-ila sa Ginoo? Kanang pag-ila nga dili lang taman sa head level, kundi dili kanang pag-ila nga naka-angkla sa kasing-kasing. I think makatabang kining giingon ni San Jeronimo. Kining yang giingon, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. But pasabot, nagtawag nato ang atong mga Biblia to read your Bible and pray. Read your Bible and pray so that through the Bible, when you pray, you will come to a deeper knowledge of God. Ano bang mas maila nato siya pinaagi sa atong pagbasa sa Biblia? Mabi na akong gidasig kanunay sa mga batanon nga rin sa Concepcion, labi na itong mga altar servers nga. Kanunay na akong ikauban, no? Nganhi, mga batang gagmay, no? Nga, muanhi dinhi. Ako silang i-greet unya, no? Muanhi dinhi. Ako silang i-challenge, no? Nga, na may Bible sa inyo. Ina inyong mama nga magbasa mong Bible story, no? Sa di pa matulog, no? Bisan usan mo buo lang gud nga Bible verse, no? Nga dili pa basa, nga dili pa sa dili pa matulog, no? Aron nga sa di pa matulog pagkadungog mo sa pulong sa Ginoo. Inana, no.
I think it's also applicable po ninyo, no? Kamo nga dunay mga apo, mga anak diha, no? Aside from storytellings, no? Aside from stories, no, nga before they go to sleep, why don't you read them verse in the Bible? Bisag usa ka verse lang gud, no? Des Biblia para nila no, na dili magpalayo nila sa Biblia. So tulo ka punto mga igsoon akong gisgutan karon, no? Una, we have to realize na sama ni Jesus nga dunay one purpose dihang mianhi siya sa kalibutan aron luwason ta pinaagi sa pagpakamatay sa krus. We have as well to trust that some people will come into our lives also for one purpose. It's either to inspire us or to challenge and teach us a lesson. Well, lindot kung duha gyud, no, ang ilang dala. Usahay nga ng mga tawhana, they come to stay, no, as your true friends, no. Ikaduha, we have also to trust God, though sometimes we do not seem to understand and even doubt the many things nga hitabo sa atong kinabuhi. Uban po sa daghan natong mga worries ug mga anxieties, mga fears. We have to trust Him. Bisan ug wa pa tayo nahibaw-an ug murag naglibog pa ta kaayo, sali ka natong Ginoo. Ampog yun, no? Ampog yun. Hold on to Him, no? Hold on to Jesus. Because despite the many times nga dili ta katugkad sa iyang plano, sa iyang pulong, sa iyang kabubuton, but trust Him who has already placed you, your tomorrows, in His hands. Ikatulog katapusan, hagi tingali nato ni Saint Jerome, ang ilhon ang Ginoo, pinaagi sa balaang kasulatan. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang kukutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw, nagsunod naminaw pag-ayon nining atong programa. Daghan kayong salamat ninyo, no, nga sa walay puas nagsunod ug nagsuporta nining programa. Unang-una akong greetings sa mga nagtan-aw nato diha sa ato ang mga social media platforms, labi na gyud diha sa ato ang Facebook, no, sa ato ang YouTube channel. No, salamat kaayo. Diha sa YouTube, salamat kaayo nganha kang Ma'am Cheryl Canda and family, kang Ma'am Luce Carmelo and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Sir Alfredo Patriarca, kang Ma'am Elira Misty Fernandez and family, nganha kang Ma'am Berta Torres, kang Ma'am Maricon Carion and family, salamat kaayo ninyo, no? Kang Pariundo Arivalo and family, salamat kaayo. Kang Andres Acaso Jr. and family, kang Juvie Badiang and family, salamat kaayo ninyo, no? Sa pamilya ni Sir Imon Nilson Limpahan, salamat kaayo. Kaninyo tanan nga nagsunod nato diha sa ato ang mga social media platforms, daghan kayong salamat. Diha po sa Facebook, ako po nga pasalamat, no? I don't know unsay naratingali technical kanang problem. Wala ma-post ato ang pamalandong dito sa gining ato ang DXDD Facebook page ni atong Huwebes, no? Pero akong gi-upload siya sa ako ang Facebook profile. Mo ni nga akong i-greet, no, ang tanan nga gitanaw sa atong video, no, dunay 372 views diha sa ato ang Facebook page, dunay 13 shares po, no, salamat kaayo. Akong greetings sa mga nagsunod nato diha sa Facebook. Unang-una kang Mami Lizel og Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio ug Ate Allen Go and family, kang Ate Cheche Yap and family, kang Sir Ryan ug Ate Anging Oliveros and family. Iyahang si Sir Ryan, di kayo tingali makakubi sa iyang cellphone, pero si Ate Angging, no, magkatanaw siya. Salamat kaayo sa inyong pagsunod dining programa. Sa pamilya Lumbro, Abing, Estreliada, ikaw, Paod, Huay Lungsod, sumalpong salamat kaayo ninyo. Sa pamilya Dominguez, Yamuta, Vinia, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod ining programa. Akong pasalamat pod sa mga nagsunod nato diha sa Facebook, no, labi na gyud kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifia og Julian Nadion, kang Nanay Waning, kang Delma og Adela Bacod, kang Ma'am Helen Acompañado, kang Ma'am Evelyn Di Gracia, salamat kaayo ninyo. Kang Ma'am Meya Aligrado, salamat kay kang Parijul Marsige, kang Ma'am Richelle Lausa, kang Pupols Jason Lee Quadran, salamat kay kang Arturo Patsong, classmate, no, sa Manalaga, kang Luke Josh Vincent Gamo, no, kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, salamat kayo. Kang Ma'am Virgie Ulandre, kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, salamat kaayo. Kang Jeremy Languyan, salamat kaayo. Kang
lang lang sentro kang Tol Judgin Urbano akong classmate nga naa karon sa Lasal no nagtudlo no good morning kang Marty Giliena no akong barkada amigo no nga tuwa karon sa gawas nasod no may muntag sa pamilya Giliena labi na gyud kang nanay nalimot na may kusgahan sa mong kusinira nga ni adto no nas pandalaga no salamat kaayo kang nanay Rosie Maghanoy and family salamat kaayo no kang kang Ati Lablab no Gayula no kang Edgar Kagatin Jr. ato ang kauban ni Lis Kumbento sa amin sa parokya no kang Ma'am Gigi Paglinawan Lorono kang Ma'am Maris Hukson Gambua diha sa kanang Mentireng no good morning kang Ma'am Maria Mides no good morning sa gawas nasod kang Ati Virgie Palangan diha sa Aluran no salamat kayo kang nanay Rafael Estos sa iyang pamilya po no kang Tatay Ben diha sa Bungbong no kang Kuya Daryl og Rexen Stose kang Kuya Archie kat Angel Banjala salamat kayo kang Ma'am Julie Lumakad Porke kang Arnel Pamatong Mangkaw no kang Nanay Rosie Maghanoy no salamat kayo kang Tilotlot Cardino no diha sa Panalaga kang Ma'am Karen Magsayo Ferolino diha sa Kalamba no kung akong igagaw si JR Vinia nga tuwa sa Kauluhan no kang Mark Eugene Balikig no barkada og kauban sa kumbento sa una diha sa Panalaga kang Judelger Rica Blanca kang Kuya Windel no Talibong no ato ang kauban diha sa naa sila sa Exorcism Ministry og naapod sa Faith Defenders Group no atong kuya og mentor po diha no si Kuya Wendel Talibong kang Manoy Marshall Manipis diha sa Cebu no good morning no kang Tasyo Pasko no diha sa Panalaga kang Kapitan Daniel Asok and family no sa iyang mga anak diha sa Mintireng no salamat kay kang Mary Hazel Lausa kang J. Lord Igay kang RG Kabasag kang Ma'am Jufisa Borling no diha sa Panalaga kang Ma'am Rosana apelyido ni Ma'am Rosana no na as Concepcion pod no kang Dodo Raymond Bolchador no akong classmate no kang Ma'am Elisa Sante diha sa Davao good morning no kang Joel Bendijo diha sa Banyadero kang Irene Calinero no salamat kayo kang Utol Genevieve Langgam diha sa Cagayan de Oro may buntag no kang Divina Pascobilio diha sa Lipusong no kang Zairen Uringot diha sa labi na sa Uringot family kang Pariramil Uringot and family diha sa Kabatuan no kang Paridudong Tumataw and family diha sa Kabatuan nga po no kang Brian Bulchador akong barkada no diha sa Panalaga kang Sir Manuel Ronquillo Jr. no kang Joe Tumagna no diha sa Kalamba kang Ma'am Charmaine Sige kang Isek Dunghel diha sa Unidos Plaridel no good morning kang Radyo Agad kang Sir Making no tong kauban og amigo pod nga maayo sa moayog mga computer katong mga ganahan ni magpaayog PC o computer adto mo ni Sir Making no pangitaan lang iyahang Facebook Mac King ang ngalan no kang Nanay Perla ikaw no des Panalaga kang Rodel og Emma Alamilio and family kang Ronron Pakto kang Real Humawan akong igagaw pod no kang Linrod Kabasag no atong kauban sa una sige mikita ani sa eskwela pa niya classmate nako sa schoolmate nako sa Holy Rosary kung Ate Rhea Jane Abing no kang Rodolin Kabasag Soliano de sa kaning Upper Salimpuno nasakop sa dinhi sa Concepcion kang Daniel Canoy kang sa Canoy family de sa Banyadero kang Justoni Molina de sa Oroquieta kang Ma'am Emma Filipino diha sa Mintireng kang John Maxim Tigle kang Ma'am Gisa Kaniyamo diha po sa Pantaon salamat kay diha ninyo mga taga Pantaon kang board member Emil Lahay-Lahay kang sa pamilya Auman og Hermoso Ma'am Cheryl Lagat na po diha no good morning kang John Ray Labajo des Pagadian kang Father Hamilcar Datoy de sa Dipolog no kang Isa Bungabong no des Manalaga kang Cheryl May Gimala des Kalamba no kang Ivan Clark Aso des Concepcion pod no kang Ma'am Reyna Tumilap kang Ma'am Girly Hinutan kang Alfie Eguia des sa Pinian no good morning kang Ma'am Karil Chavez kang Inday Janilin Luquias kang Eugene Codilia kang classmate po no good morning kang
Abigail Plaza, kang Elisa Opihas, kang Don Miguel Nunez, Clare, no? Good morning, no? Kang Kim Bicchiano des Oroquieta, no? Nagtaablay ulit tag-abot ni natong pamalandong. O sa tanan nga nagsunod ini atong programa, dili na nako matag-sitag sa tungo sa kadaghan kay sa nagsunod naton ini atong programa, kaniyong tanan daghan kaayong salamat. Special mention mga natanaw karon ka sa ilahang panimalay. Happy weekend kaninyo, no? Kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Goya Alden Perez and family, kang Nanay Ju Idol and family, kang Nanay Angie Sapero sa pamilya kong, no? Kang Pari Andres ug Linlin Baran, kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Chris ug Bebes Pistilios and family, kang Primitivo ug Elena Lausa and family, salamat kaayo. Kang Kuya Sanig at Marites Suaminal, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Nanay Grace Pang-an and family, kang Kuya Luloy Lumakad and family, kang Tatay Boy ug Nanay Consing, no? Salamat kaayo. Sa pamilya ni Jose Egay Jr., kang Tito Nick ug Mami Nimfa Sitaka and family, o sa tanan nga nagsunod nining programa, kaninyong tanan daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato dinhi nitong programa. Again, usbon ko, mayong adlaw ug happy weekend kaninyong tanan. Maigsuon ni na lang kukuto bayog kalimot, ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya timpo sa tingbunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug bagampo kanunay igsuon.